Pagtugon sa tawag. Isa po ito sa materials na pinag-aaralan po natin itong summer camp. So napakaganda po ng pinag-aaralan po natin. Pero isa lang po ito sa mga natakal po natin ng camp. So dito po ngayong araw ng linggo, magkakaroon po tayo ng review. Ilan sa mga tinuro po sa atin ng camp, mga natutunan natin, experience natin kung paano po tayo kinausap, tiyakap, at sinagot ng Lord yung mga prayers po natin. Dito po sa materials po na pinag-aaralan po natin, pagtugon sa tawag. Naalala ko po dito, nung first page pa lang kasi actually, napakarami na po nating pwedeng matutunan. Napakarami na po na pwede po nating ma-absorb. At kapal po nitong magazine po nito. So maganda talaga, maisa-isa po natin. So itong front page pa lang po, basahin ko po sa inyo. Sabi niya po rito, ang personal na motto ko ay palaging hindi ako maaring matalo at hindi ako magkukwit upang magtagumpay sa ministry. Kailangan alisin mo sa iyong bokabularyo ang salitang quit. Personality. Ang salitang quit ay wala sa aking buhay o ministry. Bibigyan kita ng isang halimbawa kung ano ang ibig kong sabihin. So, kung i-relate po natin sa atin, mga nasa ministry, mga nagpapastor, at alam naman po natin na hindi madali kapag tayo po ay nasa field. So, sabi dito, ang motto dito ay ano ba yung mga motto po natin bilang mga pastor kapag tayo nahihirapan na? O ina-advise po natin palagi. So, ang sabi po rito, dapat wala sa bokabularyo natin ang pag-quit sa ministry. So, alam naman po natin ang buhay ni Kenneth Hagin. Alam po natin kung paano ginabayan, kung paano siya ginaid ng Lord hanggang sa marating niya, matuklasan niya yung mga plano ng Lord sa kanya. At sa atin po, pinag-aaralan po natin dito at ang sabi po sa materials na ito hanggat maaari alisin natin sa isipan natin sa time ng mga battle po natin sa field. Kapag tayo ay nahihirapan, yung salitang quit. Dahil ito po ay hindi gusto ng Diyos. Amen po. So dito po, sabi niya, nung time, naalala po natin, nung time na siya ay sumasali sa karera ng motor. So sa mga nagmumotor dyan, nakaka-relate po tayo. Isa po sa binanggit niya po rito, dumating yung time kasi siya ay nadulas at napunta doon sa putikan. So ano yung pwede po nating isipin kung tayo po ay nasa sitwasyon. Pero nung dumating yung time, sabi niya, hindi lang ako puno ng putik, pagod at uhaw. Basang-basa ako habang nakahiga sa tabi ng ilog na hapong-hapo. Doon sa loob ko ay may nagsasabi ngayon, kailangan ko iakyat ang motor na ito. Sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Sabi ng isip ko, pwede bang sumuko na lang? Katawa-tawa na ang ginagawa ko. Ngunit sinasabi ko, hindi ako susuko. Tatapusin ko ang karerang ito. Hindi ako quitter. So napakaganda ng ng mga salitang pinanghawakan niya. So sa atin po, ano ba yung madalas na lumalabas sa bibig po natin kapag tayo po ay nahihirapan? So gusto ng Diyos na tayo po ay manalo, tayo po ay magtagumpay sa mga ministry, kung paano natin ipaglaban, from putikan hanggang makaahon yung mga kaluluwa. So, inaasahan ng Diyos na mga anak, sabi niya, huwag kayong magkikwit. At karugtong po na binanggit niya po rito, hindi ko alam pero naalis ko ang motor doon sa lugar na iyon at natapos ko ang karera. Binigyan ng mga opisyal ng mga medal ang lahat. Nang nakatapos ang karerang iyon, hanggang ngayon, nasa akin pa rin ang mga nagsilbing paalala at wag na wag magkikwit. Kahit hindi ako nanalo sa karerang iyon, sa isip ko, ako ay isang winner. Dahil napagtagumpayan ko ang tukso na mag-quit at tapusin kung ano ang sinimulan ko sa kabila ng mga balakid. Hindi sa dahilang mahalaga ang karerang iyon, ayaw ko mag-quit dahil nire-represent ko ang Panginoon. May binigay siyang trabaho sa akin at ayaw ko ang quit, nakakambal sa Kanya o sa akin. So, amen po. Sa atin po, inaasahan ng Diyos na sa atin po papapatuloy sa paglilingkod
Kahit na anumang mga obstacles, anumang mga pinagdadaanan po natin, ipagpatuloy po natin ang mga simulan po natin. Actually, sa atin po, ako nga po nagbabanggit, ako mismo, naranasan po namin dito, ay mahirap. Kung bulong ng kaaway, ay maraming beses nabubulungan tayo ng kaaway na mag-quit na lang. Iwanan mo na lang sa hirap ng mga sitwasyon po natin, iba't ibang sitwasyon. Pero, ang sabi ng Lord, kailangan po nating tapusin. Kailangan po nating gawin yung best po natin alang-alang sa mga kaluluwa. Hindi lang naman po ito dahil sa baka may masabi si pastor, baka may masabi yung mga nakatao sa paligid po natin, kundi unang-una, mahal natin ang Diyos, mahal po natin ang kaluluwa, at inaasahan ng Diyos, ipagpapatuloy po natin ang lahat ng mga sinimulan ng Diyos sa atin sa ministry po natin. So, isa pa lang po ito sa mga front page po ng ng materials po natin. So, marami pa po tayong pwedeng i-discuss, marami pa po tayong pwedeng matutunan. Amen po. Dito naman po, syempre, isa sa mga nakuha po natin mga nagrerema, sa kabila ng mga, ang dami po natin ginagawa, syempre, hindi pwedeng wala tayong na-absorb. Sa kabila ng tayo po ay nagmi-ministry, dahil tayo po ay summer camp, hindi pwedeng wala po tayong nakukuha. Amen po. So, ito po, naalala ko po ng isa sa mga tinapik ng ating pastor. Actually, marami pong nagturo, pero highlights ko lang po yung po natin, yung about sa vision po. Yan. Mababasa naman po natin, so binanggit naman po ng ating pastor about sa Genesis and then dito sa Acts. Sa part ng Acts, sabi niya po dito, basahin ko po sa English. Sabi niya, Acts chapter 2 verse 17, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people, your sons and daughter will prophesy. Your young man will see visions, your old men will dream dreams. Sa Tagalog po, maganda mabasa rin po natin. Sabayin nyo na lang po. Verse 17, sinabi ng Diyos sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng uri ng tao. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ay magpapahayag ng aking mga salita. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong mga matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. So ito po ang verse na ginamit po at tinuturo po sa atin nung camp. Bakit po? Kasi nabanggit po dito, kung ito po isang review, nabanggit po ng ating pastor nung camp, sa Pastor Boy po, sabi niya, ang paraan ng Diyos or way ng Diyos para iparating sa ating mga Kristiyano ay walang iba kundi sa pamamagitan ng mga vision, mga pangitain. So, isa po ito sa paraan ng Diyos para maiparating sa atin ang mga mensahe na gustong iparating sa atin ng Diyos, either warning man yan, either paalala, or para ma-guide po tayo hanggang sa matupad ang kalooban ng Diyos para sa atin. Amen po. So, nabanggit po dito about sa spiritual vision, transvision, at meron pa po dito, transvision. At syempre, kung pag-aaralan po natin, may isa-isa po natin, ang daming mga example po ng ating pastor. Pero ito po nung camp, sabi ko nga po, preparation, ang daming mga nag-sacrifice, ang daming mga iba't ibang mga klaseng problema ng pinagdaanan ng mga kapatiran po natin. Pero ang malaga po dito, bago ko po ituloy, gusto ko pong i-appreciate po yung po natin, yung kabuuan ng mga kapatiran natin sa Rema. Talagang, kung hindi talaga magtutulungan, talagang mahirapan po yung mga kasamaan po natin. Kaya, blessed po ako sa mga pastoran po natin, mga kadistrict ko po na dahil sa pagkakaisa, na itawid po namin yung mga kaluluwa. Amen po. So, itong na nga po, tanging paraan ng Panginoon, isa sa mga paraan ng Diyos para may parating sa atin naman sa mensaheng ito ay true vision. Amen po. So, lahat ng mga Kristiyano, binanggit po dito sa atin, lahat ng mga Kristiyano, hindi pwedeng walang vision. Hindi pwedeng hindi nakaka-vision ang tayong mga Kristiyano, especially sa ating mga worker, sa ating mga pastor. Kasi nga, ano po ang i-guide po natin sa mga miyembro po natin? Paano po tayo ma-guide ng Lord? Paano natin marinig na tayo po ba ay nasa linya pa rin ng mga pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen po. So, napakarami po ng ng mga
nire-remind sa atin ng Lord, tinuturo niya sa atin upang tayo po ay mapatibay, upang tayo po ay malakas. So nalala ko lang po, kwento ko lang po, no? Nalala ko lang po nung camping po. Siyempre, nagka-camp habang mayroon po tayong ginagawa. Meron po tayong mga divided seminar, iba't ibang mga committee. So kami po ay nandun po sa healthcare ng committee. So, papagamit po tayo sa Lord. Pero alam nyo po, dumarating talaga yung time na pag nandun tayo sa camp, not all the time, ready yung heart po natin, ready po tayo sa lahat. Lalo na po nung camp, especially po sa amin. Sa totoo lang po, nung camp, dumating yung camp na sobra po akong distracted po ako. Kasi nga, nung nag-iikot-ikot na, habang tumutulong para matulungan po yung ibang mga kapatiran po natin, especially sa mga counselor, nililid po para magkaroon ng burden ba sa mga counseling. So habang pinapaalala po yon, ginagamit po tayo ng Lord. Alam niyo po, dumating yung time, yung isa sa mga miyembro po namin dito sa Bulacan ay nagkaroon ng problema at hindi naman po lingid sa lahat. Halos lahat nakakaalam yata. Kasi nga dumating yung time, nagkaroon na ng problema, dinil po natin yung mga para matulungan siya spiritually, para ma-deliver siya. At nandun na po yung ating mga pastor. Alam niyo po, nag-uusap kaming mga kasamaan ko po dito sa Lakan na sobra po akong nalulungkot kasi umabot na sa point na yung miyembro mo na pinipilit mong madala sa camp, nagsasakripisyo ka, nag-e-effort ka, madala mo sa camp, ay sino bang hindi maapektuhan? Mababalitaan mo, nandun na sa gate, tapos uuwi na. That time, sabi ko, Lord, hindi lang ako gusto makapag-ministry, kundi Lord, gusto ako rin mapuno mo. Pero that time, sabi ko nga po, sobra po akong distracted. At kinakausap na po ako ng habang nasa divided seminar, habang nasa committee, ginagamit ng Lord sa iba't ibang po natin sa camp. Sabi nung isang sa akin, bumulong, sabi niya, Pastor, hindi na po namin alam ang gagawin. Hindi, kaharap yung mga during divided seminar, kaharap yung mga tinuturuan ko, tinitignan nila kung anong reaction ko, mukhang narinig nila yung binabanggit. Sabi ko, Lord, hindi ko rin alam ang gagawin, hindi ko alam kung anong sasagot ko dahil sa sinasabi sa akin ng kasamahan ko kasi ako po nagsasabi, sobrang distracted po ako that time. Ito na po, dumating yung time, sabi ko nga, maraming mga nangyari, first day, second day, sabi ko, tumawag nga ako sa isang kasamahan po natin, Pastora, sabi ko, makisuyo naman ako kasi nga, hindi ko na maharap yung mga pag pinagsabay-sabay yung mga kailangan gawin, lalo na't pauwi na yung isang miyembro namin. At glory to God, nandun yung mga pastor po natin, nagkakaisa po na tulungan na alang-alang sa isang kaluluwa, isang miyembro na hanggat maaari, wag siyang makaalis ng camp na hindi niya naranasan ng ginawa ng Lord. Alam niyo po, ito pong naging sitwasyon. Dumating yung time, sabi ko nga, umupo ko sa isang tabi, nagpipray ako, Lord, bakit ganito ang nangyayari? Nahiya ako sa sarili ko, nahiya ako dun sa mga kasamaan ko na supposed to be, dapat nakuha po natin, yung ina-expect po natin na nandyan na sila sa camp, pero iba yung ina-expect ko po na mangyari. So dumating yung time, nandun ako isang tabi, nagpipray ako. Alam niyo po, habang kinakausap ko ang Lord, habang nagtatanong ako sa Lord, sabi ko, Lord, bakit ganito? Alam niyo, dumating yung time, nangungusap ang Lord sa akin at napuspos po ako. Habang napupuspos po ako, alam niyo po, despite na alam niyo yung pakaramdam na relate ko po doon sa materials, yung pakaramdam na mag-quit ka na muna, o parang mag-focus ka na lang muna, yung pwede bang makinig ka na lang muna bilang campers, na ikaw lang muna yung nakaupo at makikinig ka sa mga sermon, pero hindi, kailangan po tayo ng Lord. Pero alam niyo po, habang napupuspos po ako, pinakita ng Lord isa-isa sa akin, anak, ito yung plano ko sa inyo. Ito yung ipapagawa ko sa inyo. Inisa-isa niya po talaga. Literally, natulala po ako sa isang tabi. Sabi ko, hindi ko alam kung papatulan ko ba yung napupuspos ako sa pinapakita ng Lord sa kabila ng may mga distraction sa camp. So, literally, apektado po ako.
Hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko that time, pero nung pinakita sa akin ng Lord, alam niyo po, nagkaroon alam niyo po yung pakaramdam ko po that time, sa kabila ng mga pangyari yon, alam niyo po, nabuhayan po ako. Nagkaroon ako ng lakas na bumangon uli, lakas na gawin uli yung mga pinapagawa ng Lord sa camp. Especially sa pag-uwi dito sa mga kanya-kanya po nating ministry. Ito po, hindi ko pa alam, pero alam nyo, sobra po akong nabibless. Alam nyo po yung nung camp, hindi pa lang nakakauwi ng camp, literal na pumunta po ako kay Pastor Boy. Sinasabi ko kay Pastor Boy, alam niyo po, since 2003, umattend na po ako ng camp. Pero alam niyo po, Pastor, hindi ko makwento lahat sa inyo, pero isa po ito sa pinaka-the best at pinaka-na-boost ako na camp. Hindi ko nakwento kay Pastor Boy, pero pinakita ng Lord isa-isa sa akin na, anak, ito yung plano ko. At sinasabi ng Lord sa akin, ayon sa interpretation ko, sa sinasabi ng Lord, huwag kayong mag-quit. Wag mong iiwanan yung pinapagawa ng Lord sa'yo. So, hindi ko alam, maaaring ko anong, basta, may pangitain sa akin, isang vision na pinakita sa akin ng Lord. Basta isa lang po ang nakikita ko po dito. Ito po ay makakatulong sa akin para ipagpatuloy ang pinapagawa ng Lord sa akin. So, ito na po. Sabi ko nga po, itong mga nire-review po natin, napakaganda, sobrang nakaka-bless. At habang syempre, dahil ito po yung review, sabi ko, gusto ko pong pakinggan yung ibang mga highlights kasi iba po yung dating pag nasa likuran ka compared sa nasa harapan ka. Habang iniisa-isa ko po ulit yung binabanggit ni Pastor Boy, alam niyo po, naalala ko lang po hindi kaya lahat ng mga karamihan sa mga umaatin sa atin ng camp, dati pa, hindi kaya na maraming beses nang winarningan sila ng Lord, na maraming beses nilang ipinakita ng Lord yung mga plano niya sa atin, plano niya sa mga nawala ng mga miyembro ng Rema. Hindi kaya matagal nang winawarningan ng Lord, maaring hindi lang binigyang pansin. Naalala niyo po, binabanggit ni Pastor Boy sa atin about sa mga pag-iingat ng Lord sa pinag-aaralan po natin. Yung sabi niya po doon, ultimo yung cellphone ko, sabi niya, kung cellphone ko, iningatan ng Lord. Cellphone ni Pastor Boy ay iningatan ng Diyos. Hindi kaya mas mahalaga pa siya sa atin? Hindi kaya mas mahalaga pa yung mga dinala po natin sa camp? Amen po. So, dumating yung time, sabi ko nga, kinausap kami ng Lord. Sabi ko, Lord, ginawa namin ng lahat. Ginawa namin ng lahat sa miyembrong ito. Iniwanan namin sa gate. Andun sila Pastora Eli, sila Pastora Mayan, Pastor Marlon, at marami pang mga kapastoran. Alam niyo po, isa lang po ang sinasabi ng Lord sa akin, ipaubaya namin sa Lord. So, nandiyan yung mga pastor, Lord, ikaw naman, ang Lord, bahala ka namang kumilos. Alam niyo po, iniwanan po namin, ako, si Erica, saka misis ko, dahil isa kami sa tumutuluan, naggagay doon sa mga in-invite po namin. Alam niyo po, iniwanan po namin, hindi to the point na pinabayaan, kundi, bagkos yun yung sinasabi ng Lord sa amin na ako naman ang kikilos, nagawa niyo yung part niyo. Masakit sa loob sa amin kasi nga, nandun na sa gate, dala-dala po ang mga gamit. Kung isa po sa pinakamasakit na part sa atin, mga pastor na nadala mo sa camp, tapos uuwi, napakalungkot ng mga pastor po natin kapag nangyari yun. Pero niyo po, ang magandang ginawa ng Lord, nung time na iniwanan po namin yung miyembro, pinaubayan namin sa Lord. Nakaramdam pala yung miyembro. Nakaramdam pala. Ang salita niya, Lord, bakit ganon? Iniwanan na ako ng mga pastor ko. Hindi talaga namin pinansin. Iniwanan po namin. Hindi na namin inimikan. Iniwanan po namin. At alam niya po, isa pang sinasabi ng Lord sa akin. Sabi ng Lord sa kanya, nung time na iniwanan siya, sinagot ko na ang panalangin mo, pero binaliwala mo. Isa po yun sa pangungusap ng Lord sa mga campers po natin. Sabi niya po doon, sinagot ko na ang panalangin mo, pero binaliwala mo. Alam niyo po, ngayon po na-realize, alam niyo po, napakarami pong umaatin ng camp. Napakarami po nating nadadala sa camp. At hindi ako naniniwala, kagaya ng tinuturo ng ating pastor sa mga nire-review po natin ngayon, ang sabi niya po doon, bilang isang Kristiyano, hindi pwedeng hindi tayo nakakabisyon. Bilang mananampalataya, bilang isang lingkod ng Diyos, hindi pwedeng hindi natin nakukuha yung mensahe ng Diyos para sa atin, para sa mga membro po natin. So, maaring tayo ay mawala, maaring tayo ay tuluyang mag-quit.
Pero kung titignan po natin, i-observe po natin, susundin po natin ang pinapagawa ng Lord sa mga pangitain po natin, sa mga vision po natin. Naniniwala po ako, kagaya ni Kenneth Hagin, ipaglalaban at ipagtutuloy po natin ang mga ministry na sinumulan ng Diyos sa atin. At hanggang sa dumating yung time, matapos po natin ang mga ministry na pinagkatiwala po sa atin. Amen po. So, sa atin po, marami po tayong mga pwedeng i-review, pag-aralan, so balikin po natin yung mga materials po natin, balikan po natin yung mga sermon ng mga pastor po natin, makakatulong po sa atin ito. At from time to time, sabi ko nga po, papaalalahan tayo ng Lord sa mga panaginip po natin, mga open visions, mga spiritual vision, so nasa sa atin po. Kahit napakaraming paraan ng Diyos para palalanan tayo, pero depende pa rin ang Diyos sa atin kung gagawin po natin yung mga pinapagawa ng Diyos sa atin. So ako po, kung tatanungin nyo, sobra po akong na-bless sa CAP. Sobrang blessed na blessed po ako sa CAP. Marami po akong na-encounter, marami po akong na-meet na mga tao na nakatulong po sa akin, na mga, pag minsan nakikita ko lang sa CAP, hindi ko nakakausap, pero na-encounter ko lang sa CAP, sobra po akong na-bless, lalo na sa mga kapastoran po natin. Amen po. So, purihin po ang Panginoon dahil sa kabila ng mga tayo, lahat po tayo dumadaan sa iba't ibang klase ng pagsubok, sa ministry, sa pamilya man, pero glory to God kasi nga nandyan ang Diyos para alalayan po tayo. Nandyan ang mga pastor para tulungan po tayo at gabayan po tayo. Sige po, minsan pa tayo po ay muli manalangin at magpasalamat sa Lord. Panginoon, muli nagpapasalamat kami. Salamat Panginoon sa kabila ng mga Lord, yung mga pagkukulang namin, mga bilang mga lingkod mo, mga pagkukulang namin, O God, na may mga time na marami kang mga pinapaalala sa amin pero hindi namin nagagawa. Lord, tulungan mo pa kami, Panginoon na God, na maging sensitibo pa, maging aware pa, Panginoon na God, sa mga paalala mo. To the point na magawa namin, O God, na mga pinapagawa mo sa amin, O God, sa field, sa mga naka-full time, sa mga kapastoran po natin. Salamat, Panginoon. Dahil patuloy ang pagpapaalala mo sa amin, O God. Lord, sa mga materials na ito, sa mga tinuturo ng camp, Lord, magsilbing kalakasan sa aming Panginoon na God. Gabay, Panginoon na God, ang mga salita mo upang hindi kami malihis ng landas, Panginoon na God. At nais namin, Panginoon, na marating namin ang perpektong kalooban mo sa buhay namin, O God. At ngayon pa lang, Panginoon, O God, Lord, nag-expect kami na mararasan namin, Panginoon, O God, ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon, O God. Dahil, Lord, matagal mo nang vision sa amin, Panginoon, O God, ang mga pagpapalang ibinigay mo sa amin. Nung una ka pa lang namin nakilala, Panginoon, O God. Nung una ka namin tinanggap, Panginoon, O God, Lord, ipinakita mo na, Panginoon, Lord, kung gaano kakabuti sa amin, Panginoon na God. Kaya Lord, hindi kami nangangamba, Panginoon na God, sa paglilingkod na ito. Hindi kami nangangamba, Panginoon na God, na kami ay mapapabayaan, Panginoon God. Kaya alam namin na ikaw ang Diyos na buhay at hindi nagpapabaya sa mga lingkod mo at mga anak mo, Panginoon God. Salamat, Panginoon. Ikaw ang siyang may taas sa buhay namin, O God. Ikaw ang siyang mapapurihan sa buhay namin, Panginoon. Salamat, O God. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang hapon po sa bawat isa. Patuloy po tayong maglingkod sa Lord at magkaisa. Amen po. Magandang hapon po sa bawat isa.